pagmamahal ng bawat Pilipino para sa inyo na aming mga pinakamamahal na mga kababayan dito. At dala ko din ang pagmamahal ng Pangulong tunay na nagmahal sa inyo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At dala ko din ang pagmamahal ng anak niya na kasing tulad niya, ang Vice President na iisa na lang yata na lingkod bayan sa ganyang kataas na pwesto sa Pilipinas, ang Vice President natin si Ma'am Inday Sara. Naalala ko nung President pa si PRRD, maraming beses nag-aantay kami yung team niya na habang marami siyang ginagawa, inaantay namin siya pagparating siya. So, ang tawag namin sa isa't isa mga anti-Duterte. So, lagi kami nagkikwentuhan anong ginawa ni PRRD, ganyan. So, kinwento nung isang PSG niya sa amin, yung head, si Janelle Niembra. Nakita niya, kasi nung time na yon nagkaroon ng disaster. Tapos si PRRD nakasakay sa helicopter. Tapos medyo mababa yung lipat ng helicopter. Nakita ni PRRD yung mga bata sa mountain province ito. Nabitbit yung mga kapatid na may mga bitbit nila, yung mga gamit nila, yung mga tabo, yung mga gamit nila. Tapos biglang lumagal doon si PRRD. Bigla siyang umiyak. So, doon mo makikita yung puso ng Pangulo na ito. And for some reason na hindi ko alam kung bakit, hindi ko ba alam ba't ako nabiyayaan na bigyan ako ng pagkakataon na makilala ko ang puso ng isang tunay na leader, kung kaya suklam na suklam ako sa nakaupo sa Malacanang ngayon. Pinaka-opposite kung ano ang tunay na leader na totoong nagmamahal sa mahihirap. Kasi yan ang sinabi ni PRRD sa amin. Kung kayo ay nagsisilbi sa gobyerno, huwag kayong magsilbi kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap ang meron lang sila ay ang gobyerno. Yes! Meron akong speech na prepare pa bago pumunta rito. Pero ang nasa naman ng utak ko ngayon, yung buisit na bigas na bitbit, laon ba yun? Mabaho na maitim na kanisa. And for me, ano yun simbolo yun kung sino itong nakaupo. No? Na ganon ang tingin sa atin. Ganon ang tingin sa pinakamahihirap. Kasi ang naalala ko noon kay PRRD, napakahalaga sa kanya ng bigas na kami mga taga-antay, nag-antay Duterte, ang tawag namin sa kanya sa likod niya, Bigas President. Kasi hahabulin kanya talaga yung bigas. Huwag niyo makalimutan yung bigas. Tsaka gusto niya yung magandang bigas. At alam niya kung ano yung dinadaanan natin lahat. Alam niya dinadaanan ninyo. Kung kaya, isa sa una niyang ginawa, wala pa yata isang linggo noon, nung paulo siya, ay kinausap niya ang Hong Kong government at ipinagbawal niya na kayo ay maglilinis ng mga windows sa high-rise. Kahit ako, hindi ko alam yun noon. Hindi ko alam na ganun pala yung dinadaanan ninyo. Pero siya, alam niya. At alam niya na yung balikbayan box ninyo. Nandyan ang pagmamahal ninyo sa mga pamilya ninyo. Yung ipinag-ipon ninyo, alam niya yan. Kaya galit na galit siya at malinaw na malinaw yung sinabi niya, huwag niyong gagalawin yan. Huwag niyong bubuksan yan. Pero anong nangyari dito kay Marcos? Libo-libong balikbayan boxes nawawala. Alam ba ni Bangag? Hindi niya alam. Wala siyang alam. Hindi niya alam kasi wala siyang pakialam alamin. Wala siyang pakialam sa atin. Sorry. So, nakita ko kay PRRD kung ano yung totoong leader. No, na hindi naman niya katulad ngayon, no? Hindi naman niya na kailangan na lumaban pa.
Totoo, malakas si PRRD. Totoo, para siyang legendary siya. Isa siyang alamat sa atin. Pero ang totoo, tao siya. Tumatanda na siya. May nakikita ko sa mata ko kasi bumibisita ako sa kanya kada buwan. Minsan twice a month, minsan thrice a month. Para na, alam niya na mahal natin siya. Binibisita ko siya at nakikita ko, tumatanda na si PRRD. Pero, tayo, na biniyayaan, na nabuhay sa punto ng kasaysayan natin na nakaranas tayo finally ng isang tunay na Pangulo na hindi tayo ginagahasa, hindi tayo ninanakawan, hindi katulad ng mga nakaupo ngayon, no? Na walang mga moralidad. Ano ba naririnig natin na nasa Malacanang ngayon? Naririnig natin ngayon sa Malacanang, kahit mag-asawa na nagkukumbagan. Ano ang mga moralidad nito, mga nakaupong ito? So in other words, we are being led by the worst of us. At nakikita natin, maraming beses, kung bakit sila nandyan. Marami na nagsabi sa atin. Hindi naman actually kailangan sabihin. Binutol tayo. Hindi ito aksidente na umupo siya dyan at ay hindi ko pala kaya. Hindi pala ganon. Kasi ang pagkapangulo, malaking trabaho yan. Ang lumalabas kayo na nangyari ay talagang niloko si Vice President para siya ay maging Pangulo, para makaupo, para malimas ang kaban ng bayan. Nakakaiyak yung ginagawa nila. At wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Mantalang noon, nung kami nandun pa, no, si PRRD ang President, mula sa maliit na bagay hanggang sa maliit na bagay, malaki, maliit na bagay, meron siyang kahihiyan sa Pilipino. Kung kaya't kami mga nasa team niya, marunong kami mahiya. Sa kakain kami, sasabihin na ito lang yung pagkain natin. Galunggong na pinirito, may sabaw, may ganyan. Simple lang yan, pero okay na yan. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. Pino ng itsura. Ilaban mo dito sa isang taga Mindanao na hindi marunong mag-English ng maayos, mura ng mura, pero siya pala ang pinakabusilang at sila mga bulok. Walang kapasidad mahiya sa Pilipino. Ang kakapal ng mga muka. Kahit yung Maharlika fan, yung sinasabi ni Sas, wala man lang yatang website, scam. At kung ang humaharap sa mga gobyerno ay ang asawa niya, sino siya? Sino ka, Luisa Marcos? Hindi ka namin binoto. Hindi ka ang presidente. Yung 500 billion na ayuda fund, grabe yun. Sobrang ipinamumukha nila sa atin, nagnanakaw kami. At ang tingin namin sa inyo, pwede namin kayong bigyan. Ang ginastos ng Duterte administration noon, sa tatlong taon ng pandemya ay 130 billion. Ito on the ground, what does 500 billion look like? Mga LGU na hindi na nila alam kung ano sasabihin sa mga constituents nila. Bakit halos linggo meron silang ayuda? Hindi na natin alam kung ano pa, hindi na nila alam kung ano sabihin. May kupit pa. Yung mga nagsasign ng 10,000, ang nakukuha nila 1,000. So this is a red flag. At yung, I can stand here all day at ang listahan ng kakapalan, ng pagbumuka ng mga Marcos na ito hindi matatapos. Doon na lang sa PCSO. Doon na lang sa PCSO. Sinabi na, Lisa Marcos, Mel Robles, statistically impossible. Pero wala silang pakialam. Ang sinasabi nila, imposible ba? Ito kinukuha namin. Meron ba kayong magagawa? Ito
Kada linggo, ito pa, na silang pakialam sa atin. So, at ito pa yung masakit sa akin, ano? At alam ko sa inyo, malaki. This issue is very close to your heart. Yung CPP, NPA, NDF na ibinigay namin sa Marcos administration for the first time. Amazing accomplishments ng NTF-ELCAC na patapa ang 55 years na insurgency for the first time. Na ang natira na lang out of almost 90 na guerrilla fronts nung umalis kami ay 7 na lang or 10, parang ganyan na lang. Dapat talaga nawalan ng over 3 million votes sa Kongreso ang CPP, NPA, NDF. Pero ano ang nangyari? Ano nangyari? Ang ibinigay namin kay Bongbong Marcos ay isang CPP, NPA, NDF na dapat na. Pero ano ang nangyari? Could never have imagined na ganito pala ang mangyayari. Bongbong Marcos. Dahil sa kailangan nila ng attack dogs laban sa mga Duterte, nakipagkintsabahan ang first cousin niya na Speaker of the House na magkakampihan ang CPP, NPA, NDF party list sa Kongreso na kung saan sa 2025 sigurado na kami mawawala na itong mga ito. Pero dahil si Bellones na binigay ng Speaker of the House na nasa likod niya, si Bongbong Marcos at si Risa Araneta, nakakabalik na naman ang CPP, NPA, NDF. And just last week, 10 ang namatay. 10 ang namatay ng mga bata. Isa 21-year-old na spokesperson ng Kabataan Party List. At isa doon, 21-year-old din na isang batang babae, si Risa, si Gladys. Mga bata, mga anak natin ang target nito. Kayo, nakikita ko dito, halos lahat babae. Halos, in other words, mga nanay. Hindi ko ma-imagine ang dinadaanan ninyo kasi ako, ang kaligayahan ko sa buhay ay ang mga anak ko. Hindi ako pwedeng mawalay sa tabi nila kahit isang araw, hindi ko kaya. So, ako'y nalulungkot na iniwanan nyo sila sa isang presidente na nilalagay ang buhay nila, mga anak ninyo sa kapahamakan. So, in closing siguro, no, ako'y nagpapasalamat na nandito kayo at lumalaban kayo. Itong Bongbong Marcos na ito, Lisa Marcos na ito, si Tambaloslos. Salamat din, ma'am, sa paglaban. Ang mga krimen at atraso nila sa Pilipino ay napakaseryoso. Yung press freedom, yung pagtanggal ng operations ng SMNI, ang pag-illegally detain sa amin ni Eric, dahil kami ay nagtanong kung totoo ba Martin Romualdez na ang travel expenses mo ay 1.8 billion. At yung block nila ng mga peaceful rallies natin. At yung pag-seize nila, how do you say that? Pagpasok nila sa KOJC compound ni Pastor Kibuloy na walang search warrant. Napakaseryoso na mga atraso ng pinakamakapangyarihan sa Pilipinas ngayon. At nakikita natin na kung yung kapangyarihan na ibinigay natin at ipinanghiram sa kanila ay ginagamit nila mula Kongreso, Senado, lahat sila. Ginagamit nila para sa sariling kapakanan at para wasakin ang Pilipinas. Ngayon si Attorney Harry, lahat ng nakaupo dito, pinababoy kaming lahat dito. No? Ginagamit nila ang kapangyarihan nila para patahimikin tayong lahat. So nakikita ko tama talaga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi nila kilala ang Pilipino. Akala nila tatahimik tayo. Lalaban tayo, ma'am, lalaban. Umabot tayo sa punto na ito sa ating kasaysayan na marami ang namatay, marami ang nagbuwis ng buhay. Mga sundalo natin, mga pulis, mga bayani natin, nakatungtong tayo sa paligid ng mga higante at mga bayani natin. So, hindi natin dapat itigil ito. Alam natin kung bakit tayo nandito. Alam ko kung bakit lahat tayo dito ng mga resource speakers ay nandito at gumastos ng sarili, walang nagbabayad para sa atin. Alam
ko kung bakit kayong lahat nandito at iisa lang yun at yun ay ang pagmamahal natin sa bayan. Yung ginagawa natin ngayon na pagsalita, no? Yung sinabi ni Sir June kanina, ano ba naman yung boses ng isang tao? Yun ang gusto nilang paniwalaan sa atin na wala tayong kapangyarihan. Hindi nila alam, ito mga engot na ito, nag-aaral yata ng history. Ang kasaysayan, nasa kasaysayan, ang kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Tayo ang nagbigay, tayo ang pwedeng bumawi. So, maraming salamat na itong mga nakaupo ngayon ay bibigyan natin ng leksyon kung sino tayo. Magpapakilala ulit tayo kung sino tayo at babawiin natin ang kapangyarihan na tayo mismo ang nagbigay. Maraming salamat, Doc Loren Bago. Yes, of course. Pasalamatan po natin ang SM